Mahilig ka rin ba sa mga halaman? Halamang nagbibigay ng ganda at naghahatid pa ng sariwang hangin. Subalit mayroon ka na rin ba ng halamang ito na kung tawagin ay katakataka? Isang klase ng halaman na nararapat lamang na mayroon ka. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng hatid ng halamang katakataka at kung saan-saan mo pa ito maaaring magamit. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kalanchoe piñata o mas kilalangan natin bilang halamang katakataka. Isang makatas o succulent na halaman na mula nga sa Madagascar at ngayon ay naging popular na rin sa mga tropikal at subtropical na mga bansa gaya dito sa Pilipinas. Kilala rin ito sa iba pang mga katawagan gaya ng air plant, cathedral bells, life plant, miracle leaf, at Bryophyllum piñatum na dati nitong pangalan. Ang kalanchoe ay mayroong 39 na klase na maaari mo ngang pagpilian, kagaya ng panda plant, donkey's ears, Christmas tree plant, red pancakes, at ang kilala natin na mother of thousands at cathedral bells o katakataka. Sadyang ang katakataka ang halamang ito dahil may kakayahan itong magsibol ng bagong suwi o bulbis sa mga dahon nito. Kahit pangaputulin mo ang dahon nito at ilagay mo sa pagitan ng libro, ay nagugat ito at tutubo pa rin. Kagaya ng ibang succulent na halaman tulad ng jade plants, napakainam rin na mag-alaga ka ng halamang ito sa bahay dahil malamig ito at malakas maghatak ng swerte o pera. Maaari ka rin namang kumuha ng isang dahon nito at isama ito sa iyong mga pampaswerte na inilalagay sa ilalim ng kaha. At higit sa lahat, mayroon itong mga benepisyong daladala na lubharing katakataka at nakamamangha. Una, ito ay mainam na gamit bilang lunas sa mga kagat ng insekto, galos, sugat o paso sa balat. Ang anti-inflammatory at antibacterial nitong properties ay makatutulong upang mas mapadaling gumaling ang sugat at dahil malamig din ito sa balat ay mas mababawasan ang nadaramang kirot. Papaano nga ba ito gagawin? Kumuha ka lamang ng dahon ng katakataka. Matapos hugasan, ay durugin ito gamit ang iyong kamay at ipahid sa apektadong bahagi ng katawan. Pangalawa, ang dahon ng katakataka ay mainam rin na nagpapagaling ng pigsa. Palambutin lamang ang dahon nito at lagyan ng kaunting butas at saka itapal sa namamagang bahagi. Pangatlo, ang dahon ng katakataka ay napakabisa ring pangpakinis ng balat. Kung ikaw ay maraming pimples o tigyawat sa muka, mainam ang dahong ito para sa iyo. Ang dahon ng katakataka ay nagtataglay ng antifungal, astringent at counter-irritant. Kumuha ka rin lamang ng dahon nito, initin ito ngunit huwag pakukuluan. At ang katas nito ang siyang i-apply sa inyong mukha. Mababawasan na ang inyong pimples ay kikinis pa nga ang inyong balat. Pang-apat, ito ay mainam din sa mga dumaranas ng asma at saka diarrhea. Maglagay ng ilang dahon ng katakataka sa mainit na tubig at hayaan ito ng hanggang 15 o 20 minuto. At saka inumin ang katas buhat sa dahon nito. Napakainam na herbal medicine ng halamang katakataka. Kesa nga mag-alaga ka ng mga halamang nagbibigay lamang ng ganda, bakit hindi mo rin isama ang halamang katakataka? Mainam na gamot na ay may swerte pang dala-dala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito.
Pamilyar ka rin ba sa damong kung tawagin ay amor seko? Malamang ay naiinis ka rin sa mga damong ito. Subalit batid mo ba na napakahusay pala ng damong ito hindi lamang para sa ating kalusugan, ay isa rin pala itong mabisang pampaswerte sa pag-ibig man o sa pagninegosyo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga pambihirang gamit ng damong ito na amor seko at kung papaano nga ba ito gagamitin. Kung ikaw man ay laking probinsya, saan mang lugar sa Pilipinas, ay siguradong na-encounter mo na ang mga damong ito, ang amor seko. Ang amor seko o Chrysopogon aciculatus ay kilala rin sa maraming katawagan, gaya ng premkata, love grass, kase, rumput jarum, chichiri o mata peke-peke. Ang Chrysopogon aciculatus o amor seko ay popular na tumutubo sa mga bansang Malaysia, China, Australia, Polynesia at maging dito sa Pilipinas, na madalas nga silang makikitang tumutubo sa mga parang at mga pisngi ng burol o kabundukan. Kadalasan rin silang makikita sa mga kaparangan ng golf sites dahil madali silang tumubo at madaling magparami. Ang damong amor seko ay kadalasang tumataas lamang ng 20 hanggang 60 sentimetro. At mayroon ngang mga bulaklak na kulay lila kapag sariwa pa, na nagtataglay ng mga animoy spikes o malakarayom na hibla. Dahil dito ay bigla nga silang dumidikit sa mga suot nating pantalon o saya, kung kaya nga labis natin itong kinaiinisan. Dahil kinakailangan mo nga ng sapat na oras upang isa-isahin itong alisin sa iyong kasuotan. O kaya naman ay kayurin ito ng itak at kutsilyo kung minsan. Subalit batid mo ba na napakahusay pala ng damong ito bilang pampaswerte sa pag-ibig man o sa pagninegosyo? Ngunit papaano nga ba ito gagawing pampaswerte? Pinaniniwalaan na sa araw ng Biyernes Santo o maging sa unang biyernes ng bawat buwan, sa sandaling mayroon daw mga dumikit na amor seko sa inyong suot na kasuotan, ay iyo itong kunin at ipunin. Ilagay ito sa isang pulang tela at samahan ng ilang barya. At pagkatapos nga, ay ilagay sa ilalim ng inyong kaha upang magsilbing panghatak ng swerte. Pinaniniwalaan na sa oras na gawin mo ito, ang sino mang mapadaan sa tindahan mo ay tiyak na mapapabili o mapapatambay. Subalit kung nais mo naman itong gamiting panghalina sa paghahanap mo ng love life o kapareha, ay maglagay ka naman ng ilang piraso nito sa bote ng ginagamit mong pabango upang magsilbi itong panghalina sa mga makakaamoy nito. Subalit maliban sa mga pampaswerteng hatid nito, ay mabisa rin ito sa mga karamdaman at maituturing ang isang herbal plant. Ang pinakulong ugat ng amor seko ay maaaring maging lunas sa mga dumaranas ng diarrhea. At sa ibang bansa nga, alam mo ba na ito ay pinapainom nila sa mga taong nakainom o nakakain ng lason o ginagamit bilang poison antidote. Mainam din itong remedyo sa mga dumaranas ng sakit sa atay. Sa bansang Bangladesh, ang pinais o ininit na mga dahon ng amor seko ay itinatapal naman nila sa bahagi ng katawan na naparalisa. Sa India naman, ang ugat nito na dinurog kasama ng 5 piraso ng pamintang buo ay kinakain nila tuwing umaga habang wala pang laman ng sikmura upang malunasan ang mga stomach pain. Ayon sa pag-aaral ng mga herbal plants, ang amor seko ay isang mabisang antibacterial, anti-inflammatory, anti-cancer, at anti-arthritic potential. Kung kaya naman, lubhangang kapakipakinabang ang damong ito na labis nating kinaiinisan. Sa inyong lugar, ano naman ang tawag ng amor seko? Nais mo rin ba itong gawing pampaswerte o bilang
halamang gamot. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan